Book of Acts, chapter 5, verses 12 to 16. This is the word of the Lord. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the apostles held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. So that they even carried out the sick into the streets and laid them on the cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people who gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. This is the word of the Lord. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to welcome the family of Brother Eric. Glad to see you po ngayong umaga. Sana po, press pa sa atin yung sermon last Sunday, ano po. And we're so glad that nandito po kayo ngayon. Sa akin pong pagsisimula, gusto ko pong umpisahan ito sa isang katanungan sa atin. Anong pangyayari ang dumaan sa buhay mo na ikaw ay nasabik na makita ito? Kumbaga, meron bang pangyayari sa buhay mo na nasasabik ka na makita ito? O unang pagkakataon na masasaksihan mo ito dahil magdudulot ito sa iyo ng kasiyahan or pakinabang. Of course, not to mention yung ating pong retreat today. I just want to start with my little story. Maraming taon ang nakalipas sa amin po sa Rosario. Malito po ako noon. And I'm still small today. Isang umaga ay may gumala po sa amin na isang sasakyan. Ito ay nag-abiso na magkakaroon daw ng isang palabas. I'm not sure if you are, tawag dito, parang nakaka-relate kayo sa akin. Isang palabas ng pelikula doon sa gabi na darating. Umaga po ito, gumala yung isang sasakyan. At ang nag-announce sila na ang merong palabas kasi po wala nga pong kuryente sa amin at hindi po ito regular. Parang first time namin mga bata na makakapanood ng pelikula. So ang pelikula po ay sa isang puting kumot kung kayo ay ito ay sa isang sasakyan. And then may projector. Pero the truck is operated by tawag dito, walang kuryente, generator. Pinatatakbo ito ng generator. Lahat ng tao sa baryo ay sobrang nasabik dito. Nasasabik sila. Maaga silang nagluto ng kanilang hapunan. Siguro alas 5 ay nakaluto na at everybody ay preparing na para doon sa pupuntahang lugar na merong palabas. Ito lang po ay ginaganap sa gilid ng kalsada. That time, yung sa amin po sa Kilib, sa mga nakakita sa Kilib, yung kalsada po na yon ay pagdating po ng 5 p.m., halos wala na pong dumadaan doon. So nakakapaglaro kami doon. Dala ang saya ng mga tao na makapanood nito na pelikula. So nakaupo lang po kami sa isang, walang upuan, yung iba, nakaupo sa kalsada mismo. At kami ay masayang o excited na nanonood. At ang napanood namin ay nagiging paksa po ito ng kwentuhan kinabukasan. This is still the talk of the mouth na amin pong pinagkukwentuhan.
laman ng kwentuhan nito sa loob ng maraming araw. Ito pa rin ang pinag-uusapan. Kung kayo ay fan ni FPJ, baka yun din ang laman ng inyong, kung fan kayo ng volleyball, wala nang volleyball noon. So, nagdulot ito ng kasiyahan sa mga tao sa baryo dahil sa mga taong ginamit ang kanilang kagamitan para maganap ang palabas na ito. May second question, mga kapatid, bilang Kristiyano, ano ang nagdudulot sa iyo ng pananibig tuwing dadalo ka sa isang pagtitipon? What do you expect kung kayo po ay mayroong pupuntahang bagay? Ano ba ang punto ko? Bakit ito ay sinimulan ko sa kwento na ito? Pagkatapos, mga kapatid, ng isang pangyayari sa bayang Israel, ay naghatid ng matinding takot sa iglesia yung nangyari. Of course, sa mag-asawa, kay Ananias and Sapphira o Sapphira. Kaya tayo po ay masaya nga dahil nandito tayo ngayon. Sinundan ito ng paglalahad ni Lucas na sinasabing mahalagang pangyayari sa Israel dahil hindi pa ito nangyari sa kanilang panahon. The text ng ating pong binasa kanina. Dahil many are coming to Christ than ever. Para bang it's a great revival, kumbaga, nangyaring ito. Massive ang healing. Massive ang sabihin natin signs and wonders. Exciting because God is working. Naging exciting po ito kung ating pong titingnan siya because God is working through His instruments, the disciples. Sa maiksing bahagi nitong talata po ni Lucas, nagpapakita na bilang instrumento ng Diyos ay may dulot itong epekto sa mga tao. Kumbaga, producing effect. Kaya mga kapatid, ang ating sentrong mensahe sa umagang ito ay the effect as an instrument of God bears fruit unto Him. Ang epekto bilang instrumento ng Diyos ay nagbubunga ito para sa Diyos, para sa Kanya. And I just divided into 3 yung producing effects po nito. Number 1, caution. Number 2, faith. And number 3, increase. Caution verses 12 to 13, faith 14 to 15, and 16, increase. Hindi po kompleto ang ating sentence or praise, but let's have a childlike faith this morning. Para po sa mga kids at para sa atin na madali natin pong masulat. Para sa mga bata, ang sentrong mensahe, to make it short, ay be an instrument of God. Be an instrument of God. Let's go po sa ating teksto. In verses 12 to 13, now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. Sinasaad po ni Lucas sa panahon na yon na ang tanda at himala ay nagaganap ng regular. Siguro po every time na merong paghahayag ng salita ng Diyos, ang kanilang paghahayag was accompanied by signs and wonders. Bawat pagtitipon ng mga tao, ang mga apostol ay aktibong instrumento ng Diyos. Kung ating pong titingnan, wala namang sa unang talata, walang binanggit kung anong himala o tanda ito. Hindi po natin ano ba talaga yon.
Subalit sinasabi ng marami, this is not a rare event. Hindi ito parang bago sa kanila sapagkat itong signs and wonders ay nangyayari na earlier pa in the book of in the gospel. Ano po? The apostle preaching is accompanied by signs and wonders. Matatanong natin, bakit? Kailangan ba siya? At that time po, tingin po natin ay kailangan ito because this is to authenticate the message of the Lord para mas lalong mapatibay ang mensahe ng Diyos. Nasulat po sa Mark in chapter 16, verses 20, and they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. So again, sabi ko po kanina, massive ang healing at deliverance probably na nangyayari po sa lugar na ito. The move of God through the hands of the apostles are great. Maaaring hindi lamang po si Pedro and si John ang gumagawa nito, but all the 12 apostles ang gumagawa po nito. Solomon's Portico, kasi binanggit po doon na sila ay nagkakatimon doon sa Solomon's Portico. Solomon's Portico is a big place, kumbaga. Ayan po sa picture. And can accommodate na maraming tao. Kasi nga, more than ever yung sinasabi doon. Massive and deliverance. Massive and deliverance. The move of God through the hands of the apostles ay malaki kaya kailangan nilang lugar. Ito yung lugar na nag-preach po, remember, ang mga apostol, particularly Peter and John, sa chapter 3, verse 11. At dito sa lugar na ito, inaresto si Peter and John. Sila ay nahuli rito. Subalit, nanalangin sila ng boldness, na maging bold sila. Nung sila ay i-release, after they release, bumalik uli sila sa lugar na ito. Ibig sabihin, nagpapakita talaga sila ng tapang na ipahayag ang ebanghelyo na alam nila na po pwede silang hulihin muli. Under the persecution ay nagpakita sila ng boldness. At sinabi ko kanina, it was their prayer in chapter 4, verse 30, na sila ay nanalangin, nabigyan sila ng Panginoon ng kalakasan o katapangan. So makikita natin mamaya, later sa ating text kung bakit doon sa Solomon Portico. The question we might ask, who are the rest? Sino ba yung rest? Mga unbelievers po ba to na ayaw nilang makihalo? Na parang sinabi, kayo na lang yan. Kayo lang naman nananampalataya, huwag niyo na kaming isama. O mga believers po ito. One pastor said, they are likely believers who were afraid to be arrested by the councils since they were at the same spot where Peter and John arrested. Sabi natin kanina ay nasa parehong lugar na maaaring sila ay natatakot at sila ay baka arestuhin din. Kasi sila ay nasa Solomon's Portico. But more likely, sabi rito, believers, but cautious not to mess up with the apostles. Na ayaw nilang baka may magawa silang hindi tama sa harapan ng Diyos. Sapagkat saliwa pa sa kanilang isipan, ang nangyari nga kay Ananias and Sapphira, na maaari nilang ma-offense ang holiness ng God. Kaya siguro sila ay ayaw humalo or sumama or makijoin doon sa mga apostles. They let the apostles do their work as instruments of God to perform signs and wonder because it is anyway commanded to them in Matthew 10:7-8. Ask and proclaim as you go
saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You receive without paying, give without pay. So, clearly, sa kanila po ito ay command ito sa mga apostles na sila ang gagawa nito, sila magpe-perform ng signs and wonders as commanded by God. The rest dared not join them. I think it is right thing to do. May sinabi rin si Paul dito sa 2 Corinthians 12:12. The signs of true apostles were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So therefore, mga kapatid, the task is for the apostles. Dahilan ito para galangin nila ang mga apostol. Sabi nga nila, but they regard them with high esteem. Ayaw nilang matulad doon sa mag-asawa. Na sila ay hindi karapat-dapat maging bahagi ng ginagawa ng apostol na gumagawa ng tanda at himala. I remember sabi sa aming pong group chat, maaga daw tayo pupunta sa retreat. Sabi ko, let's make our sermon quick. Number 2, I hope this is quick. Number 2, faith. In verses 14 to 15, and more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. And so they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats. As Peter came, by at least his shadow might fall on some of them. Higit kailanman, dito ay maraming naniwala at nanampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag ng mga apostol. Remember, ang mga apostol po ay hindi lamang nasa Solomon's portico just to perform signs and wonders. Ang pinaka ginagawa talaga nila doon ay to preach the gospel. Ipahayag ang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. But kasama nga doon ang himala at tanda. Not 500 people, but more than not only 5,000 people na nakita po natin sa mga naunang talata, ang mga naliligtas. But this time, ay more than 5,000 because the place was very huge. But far more than, as Luke said, sabi niya, more than ever. Ewan ko po ngayon, sa panahon ngayon, kung may nangyayaring ganito, when the Word of God is preached, multitudes of people are coming to Christ. Wala na po tayong makitang ganito. Minsan sa loob ng hundreds of people na nasishare ng gospel ay ilan lang ang nananampalataya. Multitudes believe not because of signs and wonders. Sila ay nanampalataya hindi dahil sa signs and wonders, but the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Marami ang nakakita ng tanda at himala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, subalit hindi pa rin sila naniniwala. So, ibig sabihin, ang signs and wonders ay hindi nagliligtas sa mga taong nakakakita nito. But yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung pagkaunawa dito, ang nagiging daan upang sila ay maligtas. In John 12:37, true, he had done so many signs before them, they still did not believe in him.
So kahit na makakita pa sila ng himala at mga tanda, ay hindi pa rin sila maniniwala. Even nung ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral at may mga himalang nakikita, ay hindi pa rin sila nanampalataya. But again, science is testifying the truths. Ang mga tanda ay nagpapatotoo ng katotohanan. Faith comes from hearing. In Romans 10:17, so faith comes from hearing, the hearing through the word of Christ. Yung matapat na paghahayag ng Ebanghelyo at pagbubukas ng puso ay mismo ang Diyos ang gumagawa nito. Siya ang nagbibigay ng pagkaunawa at siya ang nagbibigay ng pananampalataya. Walang pananampalataya sa labas ng pagkilos ng Diyos. Siya ang nagbubukas ng puso ng tao upang siya ay manampalataya. Kagaya ng ginawa niya kay Lydia in Acts 16:14b, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. The multitudes of believers were added to the Lord. Sobrang dami, pero sinabi ng talata na ating nabasa, were added to the Lord. Not to the organization, not to the church, not to the angels, not to the heavens, but to the Lord. See, God is drawing believers near to Himself. Ang Diyos ang nagdadala sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Ito ang nais ng Diyos na manampalataya ang makasalanang tao higit kaysa parusahan niya. Dalawa lamang po ang namatay sa hindi pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, multitudes of people were saved with the preaching of the word. Because of the people faith, now they expect even healing of their sicknesses or diseases. Sabi rito, verse 15, so, dahil po maraming mananampalataya, both men and women, multitudes, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, as they Peter came, at least by his shadow might fall on some of them. Because of the people's faith, now they expect even yung healing of their sicknesses and diseases. Matapos silang manampalataya, ngayon umaasa naman sila ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Peter never said by Lucas on his writing that shadow Peter has kind of anointing to heal. Wala naman sinabi doon na yung anino ni Pedro ay nagpagaling. Ninanasa lamang nila na sa pagdaan ni Pedro from the Solomon's portico ay madaanan sila ng anino. Pinapakita doon yung makalapit man lamang sila kay Pedro, maging kahit nasa anino man lang. Can you imagine yung maraming taong lalapitan mo? Nanood po ako kahapon ng isang parang event ng isang mega church. Sobrang dami. Sabi ng kanilang post ay 6,000 members ang nandoon. I can imagine na kung si Pedro at yung mga apostol ay nandun sa unahan, yung nasa likod, hindi talaga sila makakalapit sa dami ng tao. And maybe this is the situation. Na dinala nila, na naglagay sila ng mga, sabihin natin, mga higaan doon sa daan. Na pagdaan ni Pedro ay matamaan sila ng anino. Not the object doing the healing, but always the Lord. At one point, a bleeding woman touched the cloak of Jesus in Luke, first letter ni Luke, sa 8:43.
chapter 8, 43 to 44, Jesus said, "Daughter, your faith made you well." So again, ang kagalingan ay nagmumula lamang sa Diyos. Parang gusto ko lamang pong magbiro na if you want to pray for anointing, and then you pray for your shadow will be anointed. When you pass by sa mga tao, and then the people will just get healed. Parang maglalakad kayo, parang pag lumapit ka, magagaling ka. Sa anino ko. Some said that people can go near to the apostle due to multitude of people, so they put cloths and mats on the street to lay the sick, expecting even shadow of Peter might fall on them. It tells that is a closer that they can get. Ito lamang ang pinakamalapit na kanilang magagawa. Whether they get healed or not, still it is faith, not the shadow per se. So mga kapatid, again, wala pong anointing doon sa shadow. It is always the Lord. I'm sure, nakapanood po kayo ng isang evangelist na yung kanyang, ito ay nahagis. Yung panyo ay hinahagis. By the way, si Pablo po ay yung kanyang panyo ay dinadala sa mga tao ay gumagaling. But this evangelist in television, I think he's fake. Hindi po siya totoo. In my number 3 points is increase. Verse 16. The people also gathered from towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. So the hearing of good news extend to the towns around Jerusalem. Narinig po nila ang mensahe at ito po ay nag-extend. Hindi lamang po sa Jerusalem, but doon sa karatig lugar. It's even more na nag-increase po ang mga taong kumikilala kay Kristo sapagkat sila ay nananampalataya na yung kanilang mga kasama ay gagaling din sa mga karamdaman. Dinadala ang mga may sakit at sila ay gumagaling. Wala pong umuuwing luhaan noong dalhin nila ang may mga karamdaman. The text, ang sinasabi po rito, they were all healed. Lahat sila ay gumaling. Sa ating panahon, pag meron po kayong dinala sa isang hindi naman lahat gumagaling. But dito po ay gumagaling sila lahat. All have been slave of unclean spirits were free. Sila ay napalaya. Sickness were all healed. Patuloy na ginagamit ng Panginoon ang mga disipulo para sa kanyang pagliligtas. So naalala po natin ang command ng Panginoon that you will go to the outermost of the earth from Jerusalem, Samaria. So ito po ay nagsisimula na ang ebanghelyo ay lumalagana po sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. So again, mga kapatid, malapit na po tayong magtapos and I'll go to the conclusion. Let's put some application of these truths. Ang nangyari kay Ananias and Sapphira ay isang aral sa mga mananampalataya noon at sa atin ngayon. When we talk about caution, ang caution para sa atin ay huwag salingin or go against sa kalooban ng Diyos. Maging totoo po tayo sa bawat isa. I think this is the culture na nais po ng church
na maging totoo po tayo sa bawat isa. If you are sinning, then you tell that you are sinning. Ang bawat isa po ay katuwang natin sa ating mga struggles at pananalangin, at lalong higit sa harapan ng Diyos na siyang lubos na nakakakita sa atin. Well, sabihin man natin o hindi, alam naman ng Diyos ang laman ng ating puso. The rest, yung ating pong nabasa kanina, took caution not to mess up with the disciples as they were instruments of God, bringing signs and wonder. Today, we don't see those gifting. As Paul wrote, the signs of a true apostle will perform among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works, only through the true apostles. Pero tayo sa ating panahon na magkaroon ng takot sa Diyos, not to offend His holiness. Magkaroon din po tayo ng takot sa Panginoon na hindi natin ma-offend ang kanyang kabanalan. God is sovereign, who has the power to give and to take life. Siya lang may kapangyarihan na magbigay at kumuha ng buhay. God who changed the heart of man before is still the same God who changed the heart of man today. He is the one who draws people into Himself. Let's have a cautious fear of the Lord. Magkaroon tayo ng totohanang pagkatakot sa Diyos. Because if we don't fear God, we will not believe in His Word. Kung hindi tayo natatakot sa Panginoon, hindi rin tayo maniniwala sa Kanyang salita of what He is saying, sa Kanyang sinasabi. But because dahil sa grasya ng Diyos, ay patuloy siyang nananalangin sa atin. This is an encouragement for us. He sits at the right hand of God, and He is interceding for the saint. He don't strike us on our failure to obey Him. Hindi tayo, sabihin natin, pinapatay ng Diyos kapag tayo ay nag-disobey sa Kanya. He is patient for us. As 2 Peter 3:9, the Lord is slow to fulfill His promise, as some count slowness. But He is patient. He is patient toward you, toward me. Let's bolster our faith in God. Tuwing naririnig ang mensahe ng Ebanghelyo, take it into the heart. Maniwala na siya nakakaalam ng buhay. Wala mang tanda at himalang makita. Mananatili ang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay. Na kay Jesus ang kapangyarihang magbigay at kumuha nito, walang hanggan ang kanyang awa at kaluwalhatian. Ang dakilang himala ng Diyos ay ang pagliligtas niya sa taong makasalanan. If you are looking after the miracle of God, ay yung ginawa ng Diyos na ikaw ay iligtas. It's impossible. You cannot pay your sin. Namatay si Jesus noong ang tao ay makasalanan. Kaya pagtiwalaan natin ang Diyos sa ating pamumuhay, sa ating pananalangin, sa ating paglilingkod sa ministeryo. Increase, spread the good news beyond your sphere of influence. Hindi lamang po sa ating mga kakilala o maging sa hindi nating kakilala. Let the people know the miracles of God that God has done in you. Yung makita ng tao na ikaw ay binago ng Diyos, it's a miracle. Dahil sabi ng mother mo, imposibleng magbago ka. He saved a wretched man like you and me. The increase is not for you, but God's.
Let God be glorified in the work He has bestowed upon you as His instruments, or as instruments in the hands of Almighty. Let the people see that the healing they need found only in Christ. Church, mga kapatid, the very healing that God has done for you is forgiveness of your sin. Sin that is bringing you into complete destruction. Eternal suffering throughout eternity, both body and soul. So mga kapatid, to be out of the effect of sin or sickness was the greatest miracle God has done in us because of our no hope condition. Now we have this hope in Christ through faith in Him and having His blood shed on the cross that cleanses your sin. It is all done by His great love and grace upon you and me. Now He's looking at us as His forgiven, as free children. That someday we will be completely healed in the presence of the Lord Jesus. Sabi doon, where even death has no power over us. Maaring hindi ho tayo makaranas ng kagalingan physically sa lupa na ito, sa ating buhay na ito. You are praying for healing for many, many years. But the sin is still lingering sa inyo pong mga katawan, sa ating mga katawan. We're begging God to heal us. But God has a purpose. The reason why you are not healed. But the truth is, by His wound we are healed. Dahil pagdating po ng panahon sa presensya ng Diyos, wala na po tayong karamdaman. Wala na po tayong sakit na maranasan. All our tears will be wiped away. We are completely healed. My introduction story and the excitement brought by it has no lasting effect. Yung akin pong kwento kanina is just a story na yun po ay walang kabuluhang istorya, walang kabuluhan sa eternity. Isang istorya lamang yon na nangyari sa buhay ko. No excitement on the words of God. Because the instruments in the hands of Almighty bring fruit into Himself. Sa Diyos lamang o sa instrumento lamang na mula sa kamay ng Diyos ang merong kabuluhan para sa atin. Again, it's all about His glory. Sa kaluwalhatian lamang ng Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng nangyayari po sa atin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. A beautiful passage, mga kapatid. Ito pong pinakita ni Luke sa atin. That Luke is directing us to keep on trusting Christ. 3 producing effects were found sa ating pong nakita sa ating mensahe today. Caution, faith, and increase. Praise be the name of the Lord. Let's pray.